Ang pabasa na tradisyon sa Pilipinas tuwing Semana Santa, tayong mga Pilipino raw ang nagpauso. Pero tila nakakalimutan na raw ito ng mga bagong henerasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Micaela Papa. Mika? Jiggy, alam mo, kailangan medyo tahimik lang tayo dahil ongoing na nga itong isa sa mga pabasa sa Barangay Immaculate Conception dito sa Quezon City. At kahit nga mag-aalas 10 na ng gabi, kita nyo ay buhay na buhay pa rin at energetic. Nagigising nga yung buong barangay dito sa graveyard shift, kumbaga, nitong pabasa na ito. Isa lamang ito dun sa 3 sabay-sabay na pabasa na nagaganap ngayong gabi sa Barangay ng Immaculate Conception. At kahit nga nakikita nyo na marami namang nakikilahok dito na kabataan, aminado nga ang ilang pari na nagkakaroon na ng problema sa pagpasa ng tradisyon na ito sa susunod na henerasyon. Ito ang pabasa, ang patula paawit na pagbasa ng Pasyon ni Cristo tuwing Semana Santa. Ang mismong pagbabasa at pakikinig dito, panata na rin daw dahil madalas nagtatagal ng 24 oras o higit pa ang pabasa. Saluhan din ang mga kalahok. Ang unang pasyon para sa pabasa ay isinulat daw ni Gaspar Aquino de Belen noong 1704 at isa sa mga unang pagkakataon na narinig ng mga Pilipino ang istorya ni Cristo sa wikang Tagalog dahil lahat ng misa noon sa salitang Latin pa. Alam nyo bang ang pabasa wala pala sa liturgy o sa mga isinaad ng simbahan na dapat gawin kapag Semana Santa? Gayunpaman, paraan rin daw ito para mamalikan at maisapuso ang mga pinagdaanan ni Cristo. Tatak Pinoy din daw ang pabasa dahil sa Pilipinas lang pala nagsimula ang tradisyon na ito. Kasama sa pagkatao natin o sa kaluluwa natin ng music. At may mga epics na nga tayo. So nung dumating yung Kristyanismo at naibalita sa atin yung mga Bible, yung mga preaching ng mga friars at ng mga pare, mga misyonero, ready na tayo to create our own. Yun nga lang, tila hindi na raw na ipapasa sa kabataan ang tradisyon ng pabasa. Medyo busy po kasi nakatamad kasi po gabing-gabi na ganun. Bukas hanggang bukas pa po. Ayoko po. Gayunpaman, hindi raw ito tuluyang mawawala, lalo na kung gagawing mas akma sa susunod na henerasyon. Ilagay mo sa new language and new culture of the youth. Bago, huwag sabihin pareho rin, binago mo lang yung tono. May mga opisina na rin hinayaan ng mga empleyado na ipagpatuloy ang kanilang debosyon kahit may pasok. Katulad na lang ng MMDA na nagsagawa ng pabasa sa mismong lobby ng ahensya. Para sa akin po, malaking bagay din po yun kasi nagagampanan ko yung paglilingkod ko sa Diyos na kahit nasa opisina ko, kahit isang oras man lang nabibigyan nila ng panahon yung pabasa ng ganyan. Jiggy, bukas na nga matatapos itong ginagawang pabasa dito sa Barangay Immaculate Conception. At bukas, Monday, Thursday, ang nasa agenda naman ng maraming Katoliko ay yung bisita at iglesia. At ginawa na nga itong mas madali ng ilang ahensya tulad ng MMDA dahil bukas sa lahat ng mga sasakay sa Pasig River Ferry ay magkakaroon ng libreng bisita iglesia version ng MMDA kung saan igagabayan nila yung mga pasahero sa 4 na simbahan sa ruta ng Pasig River Ferry. Jiggy? Maraming salamat, Micaela Papa.